Hello mga boss, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, kung anong oras mo man ito napapanood at kung nasan ka man sa mundong ibabaw. Magandang umaga at gabi sa inyo, magandang araw. Today is Saturday, March 9, 1:39 na ng madaling araw guys. Galing ako sa opisina, ngayon lang ako dumating, kaya yun nga, as usual, nakakommit kasi ako dito. Kaya tuloy-tuloy lang natin to guys hanggang sa mag bull market. Ang prediction sa bull market after halving, 1 year after halving. So ang halving ngayon April 17. So kung magbabalik ka sa kasaysayan ng halving, kadalasan halving after a year bull market. Halving after 1 year bull market. Ganun siya. Again, ang mga pinagsasabi ko dito ay hindi po financial advice kasi kumbaga sarili kong risyon sa buhay ko, wag nyo akong gagayahin. Okay? Kung may mga nabibitaw man tayo dito mga idea at mga thoughts, wisdom kung ano man about business, about sa mga buhay-buhay, bonuses na lang yon guys. Doon sa mga nakikinig dyan, na patuloy na nakikinig, kahit pa paano may natututunan kayo kay Mr. KGB Crypto. Pero by the way, bago tayo manermon, hindi naman pala sermon, bago tayo magkwento, stake muna natin yan, claim natin, lagay ulit natin dito ang kalahati at ang kalahati i-run natin. Okay? So claim lang muna natin yan guys, mga insan. Kumusta kayo sa inyong lahat? Kung nasa man kayo ngayon. At ayun na nga, ang daming kumakalat guys na ganun pa rin, mga forex, bitcoin, nagpapa-invest. Mag-ingat talaga kayo doon. Nung isang araw may na-meet ako, grabe, nagpapaano nung invest, robot ng mga forex. Syempre, hindi naman tayo bata sa ganung bagay. Hindi, napahiya lang sila sa akin. Pakitaan kami ng account. Robot kasi, bakit ka magpapa-invest? Kung magaling robot mo, mag-prop firm ka na lang. Sa prop firm mo i-attach. Prop firm means, yun yung parang malalaking kumpanya na magpupondo sa'yo kung magaling kang trader. Hindi yun nakongolekta ka ng mga pera sa ibang tao, attach yan ng robot. Bakit? Kasi kung naka-IB man yun, kada taya nun sa forex, manalo matalo, may kita sila. Ang problema, pag na-call margin yung account dahil sablay yung robot, wala man lang 10 years o 5 years o 2 years history ng trade, pinapagamit na sa tao. So, kawawa yung tao guys. Ingat kayo sa ganun sa mga crypto naman, ingat din kayo sa mga online program na mga crypto kasi maraming crypto ngayon dahil pa bull market, maraming magi-scam dyan. Tingnan nyo. Kaya kung bibili kayo ng crypto, doon na kayo sa mga institusyon yung hindi na magsasara. Yun nga, yung top 100, dyan kayo mamili. Kahit maliit man ang doble ng kita, okay pa rin. Kasi sa doon sa mga bagong crypto na ngayon lang sinasabing project, malupit. Tapos bigla na naman i-scam. Sayang pera. By the way, meron tayong 41,202. Check natin guys bumaba si pero okay lang yan. AXS, so meron tayong 24.086. Okay, sa alright. So ito yung market ngayon, grabe 150 na siya 150 trillion, daming pumasok nadagdagan na naman ng mga token na gumawa. Okay, kaya ayun, check natin ang mga umangat guys. So ito pa rin, hindi ako nakabili nito, sayang So ito si Dex check. Yan yung mga umangat, trending sila ngayon. Ito yung mga large gainer. Ayan, 200% to. So si Bitcoin, 3.8 pala si Bitcoin, men. Kaya pala umangat to. 3.8 na siya All time high niya na siguro to. Check natin mula nung 2021. Ayan, all time high niya 2 hours ago. Grabe pala inangat. All time high na si Bitcoin 2 hours ago mula noong 2021 bull market. So talagang hindi na mapipigilan ang bull market. Paangat na to. Pa-halving na kasi. Pero guys, kadalasan pag nag-halving, mababa lang yan ng unti, tapos gaganon. Kung mag-aano ka sa history Pero syempre hindi ko naman sinasabi na mangyayari yun. At mauulit yun. Syempre kanya-kanya yan. Pera nyo yan, kayo may hawak ng keyboard nyo. Bahala kayo sa buhay nyo mga insan. Si Ethereum 290 na siya guys Dito maganda maglagay ng malaki kasi
magkakaroon ng Ethereum ETF. Talagang grabe to. Siyempre marami tayo niyan. Secret lang pala yun. By the way, si Floki meme token. Ay, grabe, 50 na siya, men. Naku po. Ay. Ilan ba akin dito? 18 million ata. 18 billion yung ganito. Mga ganun, 18 billion ba yun? Tingnan natin, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 18. Ayan, tama. 1, 2, 3. 9 million na sana yung linagay kong ano. Grabe, no? By the way, halos 100,000. Mga 200,000 lang yun, in-out ko na eh. Pero ano kasi yun, yung 200,000 ko, nag 700 na siya. In-out ko na. Bumili ako ng iba. Pero kung hindi ko siya in-out, yun yung problema, guys. Kung diamond holder ka talaga sa isang project at alam mo may potential, huwag mo talagang tatanggalin hanggat hindi nagbo-bull market ng sagad. Yun nga lang kasi hindi mo alam kung kailan. Kaya dapat nakatingin ka 5 to 10 years from now yung project na yun, malupiton talaga, walang tanggalan. Kasi pag tinanggal mo, ayun lang, yun nakita mo, times 2 lang, times 3. Pero hindi siya times 1,000 kasi na-out mo na, nang hinayang ka. Kasi nga naman kita na. Kahit sa forex ganun eh, pag kita na, na-out na, mas gusto mong i-hold yung mga pula. Yung mga floating. Siyempre makakaintindi lang yun yung mga nagpo-forex dyan. Baka naman, kaway-kaway. Okay, so alright. At syempre, basahin na natin ang mahiwagang comment. Shoutout muna sa 541 subscriber. Thank you so much again sa inyo, guys. Maraming salamat sa pagtitiwala at panonood nyo at pagpakikinig ng mga video natin ng mga walang kwenta. Tingnan ko rin makasingit. Kasi may mga company ako ngayon, guys, na ino-open. Kaya sobrang busy talaga. Pero tingnan ko makaput up lang yung mga company na yun. At syempre makapokus na ulit tayo dito kasi gusto ko rin magka-content na mga motivational after nitong staking, tapos onting kwentuhan lang, business, crypto, about sa health, about sa relationship, about sa siguro hindi na spiritual kasi kanya-kanya naman tayo ng paniniwala. So syempre respetuhan pagdating sa ganun. By the way, shout out sa'yo, Master Ping. Thank you, sir. Dahil sa'yo, nagkaroon talaga ako ng interes na aralin talaga ang crypto and maging careful na sa mga investment. Na-trauma kasi ako dati nung wala akong nakuha sa Axie. Hopefully, mabawi ko siya this time. Yes, para sa akin, yes. Kasi pa bull market. Master Ping ulit. Sir, may napag-iisipan din po ba ninyo mag-pondo o mag-funds o mag-create ng crypto company? Yes naman. Actually, may mga ganyan ako. Pero hindi ko naman siya mina-market. Naggawa akong token. Mahirap kasi. Ayoko kasi madugo din to, guys. May mga team ako para dyan kasi may IT company nga ako. May mga IT ako na gumagawa ng Solidity, sa Remix, ng mga smart contract, yung mga AI. Pwede nga akong gumawa ng AI na services, tapos malalagyan ko ng token. Pwede rin ako, actually may mga ganun ako, meme token, pero hindi ko siya mina-market. As in, hindi ko siya mina-market. Meme token, gagawa ka ng meme token, yung parang Pepe token lang, ganun. So tapos may din siya, gagandahan mo ng mga palamuti ba, yung mga contract nun pabor sa mga buyer, mga ganun. Yes, napag-isipan din naman yan. Pero ibang level na kasi yan, guys. Meron kasi dyan minsan na kaya nakakilala ko ng mga owner din nang ginagawa talaga nila, ipasara lang. So ayoko nang ganun. Siyempre may konsensya ako. Dito nga, yung mga binibitawan natin dito, kahit wala naman akong kikitain sa inyo, okay lang eh. Actually wala naman talaga. Ang gusto ko lang dumami lang, makultura ba, maraming matuto sa crypto or pati dun sa ibang business, magkaroon tayo ng babala. Kagaya niyan yung sinasabi-sabi natin about sa mga forex investment, mag-ingat kayo dyan. Papakilala magaling na trader tapos attach siya ng robot, mag-ingat kayo sa ganyan. Yung about sa crypto din, magtatayo ng kumpanya tapos grabing hyping tapos iwawala lang, mag-ingat din kayo sa ganyan. Sa mga networking din, mag-ingat din kayo sa ganyan na nagpapa-invest na walang gagawin.
na papangakuan ka. Kasi ang legit na networking through movement ng product, dapat maganda yung produkto, saleable. Pag hindi maganda produkto, tao-tao lang, tapos yung iba malulupit talaga, kinakamada yung kumpanya. Yung iba naman, nangangako sa downline. Ingat din kayo sa ganon. Kaya syempre, pag na-reject ka, hindi ka kumita sa networking, sira na buong industriya ng networking, nasisi mo na. So ganun talaga, parang kinakategorize na lahat, ganun. Ganon din sa forex, pa-imbes-imbes, naglabas ka ng pera, pinag-ipon ng matagal sa abroad, dahil yung kakilala mo, naglagay lang doon, kumita, ginaya mo, at nalugi ka. So, dahil forex yun, nalugi ka, hindi mo alam yung pinasok mo, hindi mo inaral, nakita mo lang yung kaibigan mo kumita, kaya ka naglagay. Dahil hindi mo inaral, nagsara, nanisi ka na buong forex industry, sinisi mo na. Legit naman ang forex. So, ganun talaga guys. Okay, Master Ping. Boss, busy. Busy pa si Boss Idol. Wala pang bagong upload. Dito muna ako sa mga talagang nakatutok. Sir, 2 hours ago. Ma-upload tayo, sir, maya. Okay, so alright. User DAS YB1FC8EB5D. Merong launchpad ang APSR. Ito ata Eperon token sa RON network from 11 to 15. Ano pong insight nyo? Hindi ko pa po alam, sir, kasi busy sa opisina. Check natin yan, guys. Winnie Belgosi, shoutout sa iyo, ma'am. Ano ang insight nyo sa upcoming APRs? Hindi pa tayo updated, pasensya na. Check natin yan. Mark Colette 6184, bagong subscriber, Lods. Shoutout sa iyo, Lods. Shoutout Sir Neil, shoutout sa iyo. Present, sir, always. WLD and Arkham, solid. Okay, mga token din yan, malulupit yan. Ito kay ano to kay Sam Altman, yung may-ari dati nung OpenAI. Okay, magkano stake para sa 1 AXS per day? So magkano nga ba? I-divide mo lang yan, sir. Kasi ito ngayon, ito pa iba-iba pala to, ha. Kasi syempre pa iba-iba rin nag-stake. Pag ito dumami stake, liliit yan. Pag lumiit ito, lalaki yan. Kasi unti na lang, marami nag-out, lalaki yung percentage. Kaya pinaka suma total, ito yung pinaka binibigay na reward daily. So mangyayari niyan, paano ba yon? 1 divided by 35, ganun ba yon? Hindi. Basta compute mo na lang, guys, wala ako ngayon sa kaisipan. So ito yung 35%. Ito kasi yearly to yearly. So kung yearly yan sa ibibigay, i-divide mo lang yan. Kunyari 1,000 AXS times mo 35%. Ayan. So ito yung kikitain mo, guys. Ulit 1,000 na AXS times 35%. Ayan siya. So 350 yun minus 1,000. O i-divide mo lang yan sa 365 days. 365 days. O ayan, halos malapit na doon, guys. Okay? So napakalapit niya na doon sa 1,000. Computein mo na lang, guys, kasi syempre maliit lang yung natin, yung oras natin. Divide mo na lang, basta ganun yung tawag dito. Mag-comment na nga lang yung iba, guys. Galing ako sa opisina, lobat na ako, guys. Sakit ng ulo ko dun. Kaya parang lutang ako ngayon. Kuya Dabzi Tis Channel 6616. Lods, paano lalabas ang malaki na yung account ng crypto? Halimbawa, yung asset mo pag nag-TP ka. Okay? Yung asset natin pag nag-TP tayo, syempre hindi na ako nagwi-withdraw sa bangko. Nagwi-withdraw ko tao-tao lang, guys. Marami tayong kilala ng mga whales or mga kilala na nagba-buy and sell ng crypto. Ano talaga nila, milyunan. 5 million, 10 million, 20 million, 30 million. Yun. Kasi pag idadaan mo yun sa bangko, syempre, alam naman natin yan. So ayun yung sagot, sir, sa mga taong kakilala natin na malulupit na nagpapapalit ng crypto. Bulto. Luggage. Okay, Sir Xavier Restelo, present, sir, present. Shoutout po sa inyo.
Kay RLFF, ang haba. Sir, magkano i-excess nung unang bili mo? Tsaka magkano siya nung ibenta mo? Ha? Wala pa akong binibenta, panay bili lang ako. Marami, iba-iba. Kasi nagko-confounding ako. Minsan dati na 300, 250 plus. Ayun, ngayon 500 na siya. Tapos tuloy-tuloy staking. Pero makikita mo naman yan siya sa wallet ko. Ayun, naman yan. Yung wallet ko. Makikita mo naman yan yung history kasi through blockchain naman yan. Kung kailan ako nag-stake. Nagbibideo kasi ako pang 120 video ata ito kasi 119 kahapon. So kung titingnan mo, mga 3 months yan, 4 months. So, sabi mo ng 120 divided by 30 days yan, guys. So 4 months na tayo nagbibideo-video. Pero 12 months or 1 year mahigit na tayo. Mahigit na 1 year na nag-i-stake. Hindi ko lang binibidyohan. Pero kung titingnan mo dyan sa wallet ko, matagal na po ako nag-i-stake ng Axie. Kaya pumatong dyan. Xavier Restelo, sir. Yes, sir. Axie days din. Noong nakapasok ako, nung nakapasok, bawi na ang losses nung COVID days. Ginawa kong trabaho noon yung Axie with 4 mobile phone, SKL, sir. And nag-resign ako noon bilang private teacher pilot twice sa karir ko. Hahaha. Ngayon, bahay lang. WFH. At kano ang client. Malaki kitaan. All in number pa. Sana tumubo na this halving. Let's go, Sir KGB. Okay sa alright. Shout out sa iyo, Sir Xavier. Active sa mga comment natin to mga to. Mr. Incognito, Sir Present, kumusta na? Mon _ 1794. Hello boss, ginamit ko yung Dex tool. May lumabas na balance modifiable warning. Anong ibig sabihin nun? More power. Pag namomodify ang contract, risky yun. Dapat pag gagawa ka ng contract ng isang project, hindi namomodify. Pag namodify, medyo something fishy yun. So pwede nilang i-edit, baguhin yung kontrata. So pag namomodify, pwede kasi silang maglagay doon ng malaking tax. Pwede silang pag naglagay ng tax, hindi ka na maka-withdraw. So nako-command na nila yung mismong contract. Kasi pwede kang gumawa ng contract na final na hindi na i-edit. Pwede ka rin gumawa ng smart contract na i-edit mo bilang owner. So maganda ito si Dextool, nakikita mo na agad pag mayroong kakaiba sa kontrata. Pag mayroong ganun, huwag kang maglalagay ng pera kasi syempre, yun yung mga owner na gusto itakbo agad yung project. Mag-ingat kayo sa ganun. So malaking tulong si Dextool, nakikita mo yung project kung okay o hindi. Makakatulong pa rin siya talaga, as in makakatulong siya, lalo na yung mga baguhan sa crypto. Doon pa lang makukultura ka na ay may ganitong maganda, may ganito. At least kasi ngayon pa bull market, ang dami talaga magbubukas ng mga token na pa-scam. Kaya mag-ingat din kayo doon, guys. By the way, shoutout sa Sermon, Nick Arthur Tan 1880. Present sir, kung okay lang sir, mag-share ka sir ng forex trading. Forex trading risky din ito, guys, pero hindi kagaya ng risk ng crypto kasi sa crypto 1 day lang talaga iyak ka. Lalo na volatile. Pero kung mag-hold ka lang sa crypto ng token, ang bababa lang doon yung value. Kunyari, yung binili mong token, bumaba yung value kasi wala na. Sa forex naman, pag namali ka ng taya dyan, talagang sunog yung account mo, wala na talaga. Okay, ang strategy na ginagamit ko sa forex, guys, to tell you honestly, may robot ako, martingale, pero low risk lang yon. Tapos nag-i-scalping ako, and then nagma-manual, parang manual and robot combination, guys. Scalping, MACD, ICT, ano pa ba? Yun lang naman mga strategy ko. Kasi pag double cross, moving average, may mga alert din ako about sa news, may mga indicator ako na tataya na ba ako, hindi, may mga ganun. So ayun, Fibonacci, RSI, Divergent. Pero ang pinaka ginagawa ko talaga, marami kasing strategy, guys, sa forex, pero ang pinaka effective sa akin syempre yung robot at saka scalping. Doon lang ako. Swing trading din minsan, swing trade, ayun, yun lang. Tapos
kung magbababad kayo ng floating sa forex, mas maganda yung zero swap fee kasi para ano kaya niya XM, ma-recommend natin yan. XM, at least okay. Boss KGB pasilip ng OMAD. Monad. Token siguro to. OMAD yung binasa ko guys, nababaliktad na. Monad. Check natin sir gaming trend. Ano ba yung Monad na yan? Ngayon ko lang na ano yan. So Monad. What Monad? Wala pa nito guys Sa Dextool ba meron na? Wala pa sa CoinGecko Monad. Dito kasi guys, iba-iba pang gumagawa yan kagaya yan. Kung may paputok, ito mag-ingat din kayo Kung may paputok na project, inaabangan kasi ng mga gumagawa ng smart contract yan Pag may paputok na project, kunyari tinignan mo dito sa CryptoRank, nakita nila itong project na ito paputok. Kunyari ito, yung mga upcoming. Ito upcoming. Pag nakita nilang paputok yung token na yon, syempre kung ikaw owner ng token na yun, hindi mo pa nga linalabas ang smart contract nun, hindi mo pa linalabas yung tawag dito, wala Kunyari, hindi ko alam yung OMAD na yan, sir, Monad. Kunyari ito, sabihin natin ito si MetaClash. Hindi pa yan available yung kontrata niya, wala pa siyang linalabas na wallet official. Yung malulupit na gumagawa ng smart contract na mga hacker, na mga gumagawa ng pera-pera talaga, kokopyahin nila yan guys. So gagawa sila ng kahalintulad na website yan, parang phishing site. Tapos lalagyan na nila doon ng kontrata. Tapos ilalagay nila ngayon yun dito sa Dextool. So magugulat ka dahil hindi official talaga yon, hindi galing sa kanila. Magugulat ka, iba yung wallet address. Siyempre ikaw, hype na hype ka doon. Ito kagaya nito, Monad din, pero ang address nito 491. Ito Monad din, ang address nito 885. So mag-ingat kayo dyan guys, kasi malilito ka ngayon, baka hindi official yan, doon ka nagbili dahil atat kang bumili, gusto mong mauna. Ingat kayo sa ganon. Kaya lagi kong sinatanan, pag nagpipaste kayo dito, check nyo yung dulo. So ito dulo, kung official man yun o hindi, mag-ingat kayo doon guys kasi pag pera nyo pa rin yan. Yun yung mabibiktima niyan yung mga baguhan sa crypto, nag-hunt ng bagong token. Yun na yun ang pinaka-kliyente nila. Yun nga yun. Kunyari ako gumagawa ng smart contract, alam kong puputok tong project na to kasi maraming pwedeng mag-advertise ng project na yon. So uunahan ko na agad yung developer bago sila maglabas dun sa ng kontrata nila. Naglalabas na ako, kaya yung mga unang atat bumili, yun ang mga magiging biktima ko. So ganun siya. Kaya mag-ingat kayo dun At least nabigyan ko kayo ng idea. Okay, hindi ko pa alam to sir, pasilip ng Monad. Hindi ko alam yan. I don't know kung gaming yan, token. Hindi ko siya ma-search. Okay, present sa Ron sir. Shout out sa'yo, Sir Instinct. Spark Life, present Lods. Like na yan. Thank you sir. John Philip Berbo 9208. Present Lods sa pagsagot. Thank you sa pagsagot sa tanong ko. Alam mo Lods, feeling ko gumagaling na ako sa trade. Kumita na ako paunti-unti. Salamat sa motivation at tips. Salamat sa mga bigay mong ingredients, lalo na sa Dextool at CryptoRank. Sobrang laking tulong Lods. Salamat po. Love you. I love you too sir Jan. Shoutout sa'yo. JP Balesteros. Lods, may update ba kayo sa Binance? Thanks sa mga payo. Wala pa. Ang sabi, ibablock daw hindi naman natuloy guys. I don't know. Baka, hindi kasi yung ganong kadali. Baka pending lang kung anong mga usap-usapan yan. Sir, patingin po. Sana ako ng crypto favorite holdings nyo sa portfolio. Hindi ko po makita yung mga past video. Madami na po kasi screen ko lang sana. Salamat. Okay. Sir Romel. Okay, sa mga NFT game ba? Check natin portfolio natin. Ayoko nung mapakita to, pero ito kasi yung portfolio sa mga NFT games. Ayan guys. So ito yung mga portfolio natin. Nasa iba-iba ko kasing exchanger. Ayan, sa mga NFT games, si Beam, kumita na tayo dyan 300%. So parang yung 100,000 natin, kumita na ng 323. Ito naman sa Super, kumita na tayo ng 200,000.
Ayan, CDFI 190%. Dito sa Betesor o Tau, ayan, 70, kumita na tayo 100, 79%. So ayan, screenshot mo na lang guys. Pero syempre, kumita na yan. Kung in-screenshot mo yan dati nung ginawa ko pa lang yan, malamang kumita ka na rin ng ganito. Kaso syempre, hindi natin naman kasi alam yung market. So ayan, mga NFT gaming yan. Ayan. Ayan. So, I don't know kung sure na sure tayo na aangat yan. Pero syempre, ito sa MOG, grabe guys. Yung isa kong portfolio dito, nasa 1-2% na. Hindi lang ako nakalagay dito ng portfolio. Kasi syempre, hindi ko na mamomonitor. Ito rin, meron din ako niyan, malaki. Okay, sa Hero Mafia, nasa 2 million ang linagay ko ata dito. And dito wala pa ako nilalagay, pero isa rin to sa Dogilon, okay din yan. Sa Joe, okay din yan, naglagay din ako dyan. Syempre sa Berry, naglagay din tayo dyan, malaki. Ayan, sa yung portfolio natin. Sa gaming gaming. Paano kasi, pagpa bull market, sa gaming talaga ako nagpo-focus. Sa DeFi gaming, pero doon sa mga top 100, hindi muna kasi. Para lang sa akin po yun Syempre, kanya-kanya naman yan. Okay, shoutout sa'yo Sir Romel Aquino. Instinct. Okay, Sir Instinct. Present Sir, salamat sa pagsilip sa Token5, Sir. Shoutout. Okay, Sir Romel, Sir, pasama po kami ng pag-update po kami na magtatap. Kung magtitipi na kayo ng crypto para makasabay po kami. Magtitipi ako pag nag-8,000 na si AXS. Sa ibang crypto naman na nakatipi tayo. Basta dito muna. So, ito kasi yung content natin sa vlog na to Okay, sige. Basta ako 8,000. Meet Jobo. Ayun, boss. Ask ko lang kung nasilip nyo na ba ang beam. Ayun, tap natin yung beam, guys. Beam. Ayan si beam. Beam protektado. Yan. Naka 300% na tayo dyan. Kung makikita nyo, nakabili ako dyan dito. Nabili ko lang si beam. Ito siya. 50 cents ko lang siya nabili, guys. Ayun, 100,000. 50 cents ko lang siya nabili. Ngayon 2 pesos na siya Kaya ganun. Okay? So next tayo. Saan na ba tayo? Next comment. Aaron Mongaya. Good day, sir. GB, let's go. Shout out sa'yo. Kai Sukis. Goods ba Brit token? Ano ba yung Brit token na to? Check natin. So Dex2 lang yan, guys. Makikita mo naman yan. Check natin kung pwede dito. Brit token. Ito siguro yun. Pero iba-iba ng contract. Baka ito yun. Baka nga ito. Check natin 28 minutes na tayo nagre-record. Baka kung ito yun. Mache-check mo naman ma'am yung contract. Ito yung contract niya. Yung may dulo na 2E4. Yun yung dulo. So ito, ay, ang daming negative. Ito, wag kayo mag-invest dito. Unknown, Mahirap to. Pag modifiable, ayan, mo-modify, patay. Mahirap maglagay ng pera dito. Kasi mo-modify niya, pag na-modify, ito wala na, hindi ka na makapag-withdraw. Ayan, mayroon siyang alert na 8. Ingat kayo sa ganito, guys, Siyempre, ang daming dyan. Bago lang to, So, and then mga bumibili, mga shrimp. Ito kasi shrimp, 1,000 pababa. May whales na bumili. Check natin. May mga whales na rin. Pero karamihan bot. Ayan Si owner din yan. Bot lang yan, guys. Ibig sabihin, auto-trade nila yan. Para tumaas yung value. Paunti-unti. Tapos biglang idadump. So, owner yan. Lahat bot. Wala talagang legit na whales na bumili. Bot lahat, So, ingat kayo dito, guys. Ayun yung mga alimbawa ng mga token na wag nyong bibilhin. Kasi hindi to mahirap to, lalo na yung contract niya questionable. Okay, so alright, next. Okay, Arting 956 present sir. Okay, so alright, panalo ang mga tips mo sir. Salamat sa iyo Arting 953 956 Mon_1794 first. Nag-alt pixel loads. May pixel ka rin po ba loads? Yes, meron pero maliit. Bang PH Doc 3893 present sir. Good day. Nakabili na ba kayo ng Pixel Sir token or naaral nyo na po ba kung good siya or ano ang possible price prediction nyo? Yes,
yes, ano tayo sa Pixel sir, boom, ano tayo dyan, bullish talaga kasi tayong player niyan. Okay, yun lang mga comment natin. At syempre, thank you so much again sa inyo guys ha. Share nyo yung channel natin para dumami tayo guys. Meron na tayong 541 subscriber. Kung isipin mo ilang classroom na yan, kung nag-aaral ka dati nasa 70 kayo na classroom or 50, di ilan na rin to halos. Kung 50, di ba? Ilang classroom na yan guys na nakikinig sa atin or nanonood. Siyempre paramihin natin, maliit pa yan, sobrang liit pa yan. Kaya paramihin nyo na para dumami tayo dito sa channel natin. Magkwentuhan tayo dyan sa baba sa mga comment. At syempre yung iba na nagtatanong, masasagot natin. So thank you so much sa inyong lahat. See you tomorrow guys. Magandang araw. Thank you and bye bye. God bless.